What's up mga kalangga, mga ka-insik? Hello, hello! Maayong adlaw, may hapon kitang tanan mga langga. Good afternoon. Good afternoon po sa ating lahat mga langga. So as you can see, and for today's video mga langga, I would like to share lang no. Kasi galing po kami ng bayan, ng sementeryo po kasi today is libing sa isa sa mga kaibigan ni Insik na sadly, pumana po siya ng kalit-kalit ba? Bigla-bigla mga langga no. Biglang kanyang pagpanaw. Yes. Tapos, nung kahapon ba yun? Nakaraang araw. Nung isang araw po siya pumanaw mga langga. Hindi alam ng pamilya kung ano yung dahilan. Pero, natulog lang daw rin. Hindi na nagising. At, yun. Nakatulog tapos nipan ba ni bakod? Oh, nakatulog siya tapos bangon, kalargog siya. Yun ba? Diretso po ang kaniyang pagkamatay. Oo. Kaibigan yun Insik. Tapos yung kuya nun mga langga nung kasi yung kambal sila. So yung kambal nun yung may-ari ng video kihan na nilagay dito sa noon dito sa amin. Kaibigan namin yung yung yun sila dalawa yung magkambal kasi yung kambal niya siya yung gumagawa ng motor ni Insik mga langga no. So kaya talaga pumunta kami kasi sympathy na rin, empathy ay kiramay din para sa pamilya ng nawalan. Yes, kasi talagang naisip ko mga langga no. Talagang ang iksi lang ng buhay mga langga. Kasi sa amin din mga langga kakatawag lang din ng mama ko kahapon na yung isa sa mga kaibigan din namin ay pumanaw din sa hindi rin matukoy na dahilan. May sakit siya pero hindi alam kung ano talaga, hindi ma-pinpoint ng mga doktor kung ano talaga yung dahilan ba. Kaya yun. Pumanaw siya ng kalit-kalit din. Hindi namin alam, hindi namin inaasahan, talagang nakakalungkot lang din. Kaya nasabi ko sa sarili ko, life is so short. Kaya seize the moment mga langga habang kapiling nyo pa yun natin yung mga pamilya natin. Habang buhay pa tayo, hindi pa habang masasabi pa natin yung mga gusto natin sabihin sa kanila. So, sabihin na natin, ipadama natin mga langga, no? And no hate, just love na lang kay hindi natin alam kung kailan tayo dito sa mundo. Ayun nga, kalit-kalit ba, no? Unexpected. Ay, magsusuri. Kiss mami, be. Kiss mami. Sapa. Just Lakad muna kami. Lakad sila mga langga. So, yun, kakarating lang po namin talaga. Dito, nahapunan na kami. Kasi, talagang tinapos pa namin yung misa. Tapos, pa siya, nirosaryuhan pa siya. Dinasalan pa. Tapos, libing na. Yan, umuwi na kami dito mga langga, no? Kaya yun. Pero, kahit pa man sa mga napagdaanan natin ngayon, sa mga bad news or sa mga bad things na nangyari sa ating kapaligiran mga langga, may good news pa rin ako. Kasi aside sa bad news, meron pa rin good news na nangyayari mga langga or good thing. Hindi naman natin siya matatawag talaga na talagang maganda na pangyayari, pero at least no, may improvement mga langga. So sa kapatid ko naman mga langga, sa side din ng kapatid ko, sobrang nagpapasalamat talaga ako. Kasi yung akala namin noon na hindi na talaga kaya ng kapatid ko, na hindi siya parang hindi siya lumalaban ba, pero talagang lumalaban pala talaga siya mga langga no. So maraming salamat po talaga kay Lord kasi binigyan niya pa kami ng pagkakataon na maalagaan, na makasama pa namin yung kapatid ko kahit nandito ako sa malayo mga langga, pero tumatawag naman ako sa kanila lagi kahit hindi pa siya. Ngayon po mga langga, gusto kong ibalita sa inyo ang update ng aking kapatid. So si Manang Milin po mga langga ay yung mama ni Angeline at ni Angelo ay thank you Lord, nakalabas na po sa hospital. Nakalabas na po siya ng hospital. Pero bago pa siya lumabas ng hospital mga langga, isa na katakot-takot na mga requirement ang pwedeng ang kinakailangan para makalabas siya. So kailangan ng oxygen kasi paminsan-minsan hindi siya makahinga mga langga. Kailangan ng yung mga machine, basta mga machine yung panghugot bitaw, pangsuyop sa ihang plema, mga ganun. Tapos pag na-comply na namin yung requirements na yun mga langga,
bigyan na siya ng certification or tugutan na siya ba or papauwi na siya ng doktor mga langga. Ngayon na-comply sa awa naman ng Diyos, sa tulong ng mga taong hindi ko na lang sasabihin kung mga sino-sino sila kasi hindi ko naman din alam kung sino-sino sila, basta may tumulong mga langga. At isa na doon, i-mention ko yung isa sa kilala ko na tumulong, si Ma'am Minerva, si Ate Babes. So, sa Ate Babes po, isa po siya sa tumulong talaga nung nandun pa sa hospital yung kapatid ko, kaya nakapagpadala tayo doon ng pera kahit pa paano, nakakatulong din mga langga. And ayun, nakalabas na talaga yung kapatid ko mga langga. Kaya ayun, nandun na siya sa amin, nandun na siya sa isla namin mga langga, no? Kahit mahirap mga langga, pero talagang kinakaya, lalo na kay Angeline, na siya talaga yung focus at hands-on talaga sa pag-alalay sa mama niya. And ayun nga, ang nakakalungkot lang din ay hindi pa siya makapagsalita mga langga. Kulang pa siya sa talaga, hindi pa siya makapagsalita, hindi pa siya makalakad. Tapos yung leeg niya ay meron pa ring tubo kasi hindi pwedeng alisin doon ang tubo mga langga kasi doon idadaan yung kanyang pagkain, tsaka doon kukunin yung kanyang mga phlegm if ever, at doon din ilalagay ang kanyang oxygen if ever na hindi siya makahinga mga langga, no? Kaya ayun, meron pa siyang tubo sa kanyang leeg. Pero at least nakauwi na siya mga langga, no? And meron siyang response kahit paano. Sabi ng mama ko, nagre-response na siya. Itinataas na niya yung kamay niya, yung paa niya, pinapadyak-padyak na niya kapag naintindihan niya yung sinasabi nila mga langga, sinasabi nila ni mama at saka ng mga kapatid niya. Naintindihan niya mga langga, yun, pumapadyak-padyak sa ibig sabihin, naiintindihan niya. Kaya sobrang thankful ko mga langga, sobrang thank you po sa inyong lahat, sa mga prayers nyo, sa mga nagtatanong kung kumusta yung kapatid ko, and also sa mga lahat ng tumulong mga langga, no? Talagang si Lord na po ang bahala sa inyo. And ang hirap lang po talaga sa ngayon kasi mga langga ay yung pagkain niya po, hindi pa siya nakakain ng solid foods. Yun po yung mahirap sa ngayon sa amin mga langga kasi yung pagkain niya ay hindi pa siya pwedeng kumain ng solid foods. Kaya yung pagkain niya, mga fruits and vegetables muna, tapos kailangan pang i-blender and doon ipapadaan sa kanyang I don't know, or ipapakain basta bibig. Sabi kasi ni Angeline, kailangan pa ng kailangan i-blender yung pagkain at kung sa hose para makakain siya mga langga kahit paano mayroong laman ang kanyang tiyan. Bawal pa siya sa mga solid foods. Kaya yun yung mahirap sa amin mga langga kasi doon sa amin sa isla, sus kalisod naman na dyan sa prutas mga langga o sa vegetables. Kay hindi magud kami makatanim-tanim doon sa amin sa isla mga langga. Kay nakapalibot doon kung mapupuntahan nyo yung mga isla, kahit yung mga ibang isla mga langga, napapalibutan kami ng yamang dagat. So tubig alat yung nakapalibot po sa aming isla mga langga. May mga puno man, mga nyog, pero hindi mo talaga makikita yung mga fruit o yung mga tanim bitaw ng mga gulay. Hindi talaga masyadong mabubuhay mga langga kasi nga maalat yung tubig sa amin. Yung panglaba namin mga langga, sa balon lang kami kumuha, tapos yung balon namin medyo maalat pa. Tapos yung panglagay namin sa dinungag or yung isasaing namin mga langga, meron kasing balon dun sa amin na kapag kumukuha ka ng madaling araw, tabang pa siya, hindi pa siya masyadong maalat. Pwede pa siyang ilagay doon or gamitin doon sa pagsaing ng bigas. Pero kapag medyo tinanghali ka na, ayun, marami na kumukuha ng tubig, medyo maalat-alat na. Kaya yung iba, sayang din kasi mga langga ang mineral water kung yun yung gamitin mong pangsaing kasi mahal, Ginoo ko dolor. Hoy, parang parang I don't know, 60, 70 yung galon ng tubig doon. I don't know, parang ganun yata kasi yung bili. Oo, mga ganun talaga. Kasi yung bili ko nung pumunta ako doon. Kaya yun, focus muna. Kaya mahirap talagang mabuhayan tayo ng mga mga gulay doon sa aming isla mga langga. Kaya kapag gusto mo kumain ng gulay, bumili ka. Merong gulay sa Talibon. So magpadala ka ng pera sa biyahe kasi araw-araw kasi may biyahe doon.
Magpadala ka ng pera, ano, kanang, yun, makakakain ka na ng gulay, mga langga. At meron ding mga negosyante na bumibili ng gulay doon sa Talibon or sa Cebu, dyan sa Pasil, tapos ibibenta nila sa amin sa isla, may kamahalan na nga lang. At medyo, hindi na siya fresh. Kasi nga, bumabiyahe na siya, tapos marami ng, mga ganun-ganun ba. Kaya yun, nahirapan sila doon, mga langga. Nagpatulong sila dito sa amin, sa akin, dito sa bukid. Tumawag sila sa akin, na mapatulong daw sila kasi mahirap daw talaga. Okay lang sana kung kakain ng yung kanin, yung kapatid ko. Kasi kahit pa paano, makakabili tayo ng bigas o ganun. Pero yung prutas, mga langga, ang hirap talaga. Mahal pa yung prutas. Tapos, kapag magbili ka ng prutas, mga langga, kanang magpadala ka sa Talibon, hindi talaga maramihan kasi yung sakto lang sa mga 2 days or 3 days na kainan kasi wala din kaming ref doon, wala kaming kuryente doon, mga langga. Kaya kailangan talagang yung pagkain or yung gulay na bibilhin mo good for 2 to 3 days. Yung talagang hindi masyadong at hindi madaling malanta. Kasi pag dali siyang madunot, mga langga, sayang yung pera mo. Kamahal-mahal pa naman. Kaya yun, bumibili sila ng pakunti-kunti. Meron kasi nagbabenta doon ng mansanas, ng saging. Pero ayun nga, mahal na. Kasi nga, may mga tubo na. Kasi bumabiyahe na at napaghirapan na. Kaya, ayun. Talagang hirap sila. Nanghingi sila sa amin ng tulong, mga langga. Kami naman dito, sa abot namin makakaya, tumutulong naman kami ng mga langga. Pero hindi nga lang ganun hindi nga lang ganun kalaki. Maliit lang yung matutulong naman. At least, meron kami matutulong, mga langga. Yung kapatid ko, wala pa talaga, hindi pa siya pinapakain lang, kakain na siya kung papakainin, mga langga. Pero at least, no, nakikita pa namin siya na dumidilat yung mata, nakikita pa namin siya na, ayun, parang naintindihan niya yung mga sinasabi namin kasi nag-video call kami. Minsan, mga langga, yun, kakausapin namin siya para maengganyo bito siya na laban lang sa buhay, mga langga. Dito pa kaming lahat, hintay pa sa kanya. Kaya yun, I would like to take the privilege to thank Ate Kuan, Ate Bebs, also known as gusto ko pong pasalamat po talaga, taos-pusong pasalamat po kay Ate Minerva Castillo, also known as Ate Bebs, kasi ayaw niyo mapatawag ng full name niya, mga langga. Shout out sa iyo, ate. Thank you so much po sa iyo. Kay Ma'am Michelle Castillo kasi siya po yung through sa kanya nakapagbigay tayo ng konting halaga. Ay, konti mga langga. Para sa amin ay napakalaki na ng tulong. Talagang napakalaking tulong, mga langga. So, nagbigay sila ng pera para po sa kapatid ko. Yun, pinadala ko agad sa kapatid ko, mga langga. At tapos, yung way nila, kasi sabi ni Angeline, si Angeline kasi yung nakatuka doon para sa pagkain ng kanyang mama. Ang pagbili nila ay yun nga, paunti-unti lang. Kasi bawal silang bumili ng madamihan. Kasi nga, wala kaming ref doon sa amin. And also, masisira lang yung mga gulay at saka prutas. Kaya, kailangan, kasi may biyahe kasi araw-araw, mga langga. Kaya, yun yung way nila, bumili din siya ng itlog, bumili siya ng gatas, mga ganun. Yun. Sobrang laking tulong po sa inyo. Kaya shout out sa iyo, Ate Bebs. Thank you so much. And also to Ma'am Michelle Castillo. Hello, ma'am. Daghan kayong salamat kaninyo kay nitabang jud mo sa sitwasyon sa akong isuon. And daghan kayong salamat. Ginoo na lang bahala. Si Lord na po ang bahalang magbalik sa inyo. Sa inyong tulong, ate. And mag-ingat ka dyan na Ate Bebs is in Japan sa ngayon. Kaya mag-ingat kayo dyan, saan man kayo naroroon, and take care always sa sarili kasi malayo kayo dito sa atin sa Pinas. Kaya yun, maraming salamat pa rin sa pamamagitan ng inyong kanang prayers and everything. Yung mga pangungumusta ay talagang mabuhayan kami ng loob, no? And maraming salamat din, lalong-lalo na sa aming auntie, si Auntie Josie, na talagang palaging sumusuporta sa amin dito sa bukid. Always, always and always talaga.
Kaya, ayun, mag-ingat din kayo sa lahat ng mga bagong subscribers natin. Hindi ko na maisa-isa. Kasi one day, shout out ko po kayong lahat. Maririnig nyo ang pangalan nyo dito sa aming YouTube channel, mga langga. Shout out ko po kayong lahat. Kaya yun, kahit man sa ating hinaharap na mga pagsubok or sa hinaharap natin ng mga kagulanan, mga kalungkutan, mga langga, meron pa ring umaga. Meron, kahit man sa gaano man kataas o gaano man katagal ang kadiliman, dadating pa rin yung umaga, mga langga. Char, no? Grabe yung ating mga hugot lines ba? Kaya, always trust to God. Always pray. Kasi, hindi naman niya tayo ini-ignore. Nakikinig siya, mga langga. And there's always, perfect time para sa ating mga kahilingan. Hindi man ngayon, hindi man bukas, baka sa susunod na araw. Kaya maraming salamat talaga sa inyong lahat, lalo na sa mga bago nating subscribers, no? Kasi napapansin ko, medyo tumaas-taas tayo ngayon, mga kalangga. Kasi, nung una, nag 7K lang tayo, tapos ngayon, umabot na tayo 7,104. My goodness! Kaya hindi ko ina-expect, mga langga, na kahit paminsan-minsan hindi tayo nakapagawa ng video, ay meron talagang nanonood. Kaya, yun po, sa mga nanonood po ng aming videos, isa lang po talaga yung hiling ko. Sana po, no skip ads po tayo, mga langga, kasi sa pamamagitan nito makakatulong po ako sa kapatid ko, and also makakatulong din po ako dito sa amin sa bukid, mga langga. Kasi dito din sa amin, kahit ganito, kahit mataba man ako sa inyong paningin, pero may mga problema pa din. Kasi ganito naman ako noon pa, ganito na ako, mga langga. Hindi dahil hindi dahil kanang dito ako sa bukid, hindi dahil mataba ka din, hayahay na kinabuhi mo. Hindi. Mas meron pa din at meron pa ding mga pagsuway, or meron pa ding mga kalisod ato nagian. Tumataba ka lang tayo dito sa bukid, lalo kasi nga hindi tayo mapili sa pagkain, hindi tayo mapili sa ulam, kung ano yung nasa pagkainan at kung ano yung pwede natin makain, kainin natin, mga langga. And ngayon tag-ulan, mga langga, ay abangan nyo ang aming mga pagtatanim-tanim ng aming mga paunti-unti. Sa mga nagtatanong din po, mga langga, kung bakit kami hindi nagtanim ng, lalo na ngayon, hindi kami nagtanim ng mga fruit, mga gulay dyan sa malaki yung lupa namin, mga langga. So, hindi pa po kasi pwede, mga langga, kasi hindi pa po kami pwedeng magtanim ng marami. Supposed to be, dapat nga magtatanim na kami ng mais ngayon, kasi nga umuulan-ulan na. Pero pinagbabawal pa yon sa ngayon, kasi nga itong lupa kasi na tinitirhan namin, mga langga, ay hindi sa amin, hindi pa kanilang insik. So common pa to, pag-ari pa to ng kanyang mga tito at tita. So kapag bahin-bahinon na to, mga langga, or party-partihin na to, yun, hindi namin alam kung hanggang saan ang sa amin. Kaya yun, pinagbabawal pa na magtanim kami sa mga parte ng lugar na hindi pa na mga langga, kasi nga this month ay sukdon or i-measure yung lupa para party-partihin. Kaya kapag natapos na mag-party-party, mga langga, ayun, kung saan yung sa amin, doon lang kami pwedeng magtanim. Kasi kahit gaano kalaki ang lupa dito, mga langga, hindi kami yung may-ari nito. So hindi namin magagawa lahat ng gusto namin gawin, kasi meron din silang mga plano. Like for example, yung lupa nila na parte nila, or yung lupa na yan, gusto nilang patatamnan nila sa iba, or merong tao na gusto nila magtanim dyan. Kaya yun, pero pwede naman kami magtanim ng sakto-sakto lang. Kaya yung tanim namin, mga langga, kung napapansin nyo, dito lang talaga sa aming paligid, or sa backyard lang, o sa likod lang ng aming bahay, sa gilid ng aming bahay. Kasi nga, bawal pa kaming mag-escalate, bawal pa kaming magtanim doon ng marami. Kahit nga mais, hindi pa kami nagtanim ngayong taon na to, kasi hindi pa namin alam kung sino yung mamayari ng lugar na yan, yung pagtataniman namin ng mais lagi, kung papayag siya na magtanim kami ng mais dyan. Kasi yung lupa kasi, mga langga, ilalagyan ng fertilizer, baka may plano din siya dyan na pagtatamnan niya ng tapos yung lupa hindi na masyadong healthy, kasi nga nalalagyan na lagi ng fertilizer sa mais. Kaya ayun, hindi talaga pwede nga basta-basta ka na lang magtanim. Sa panahon ngayon, mga langga, hindi na talaga pwede yung ganyan. Kaya, ayun,
pagkatapos ng parte-partihan, kung saan yung pwede kami magtanim na ano, kung saan yung sa amin or kanila ni insect, doon lang kami magtanim. At kapag naman okihan kami or payagan kami na magtanim doon sa pinagtatanim namin ng mais lagi, why not? Magtanim din tayo mga langga. Eh, ako naman, meron na ako ditong mga mga similya. Ayay ka. Meron na ako ditong mga similya, mga langga, mga buto-buto ng kanang kuan. Doon may kilikili kay dark and dark. Mga buto siya ng kuan, mga langga, mga buto siya ng ng iba't ibang gulay. Kaya kapag okay na, pwede na tayo magtanim mga langga, tanim na tayo agad para naman meron tayong maulam, no? So, nagpasalamat nga ako na meron kaming talong kasi noong mga nakarang araw na wala talaga kaming ibang maulam mga langga. Yung talong talaga yung ulam namin lagi. Magprito, magtorta, magkilaw, iba't ibang klase ng luto ng talong mga langga, nagawa ko na talaga. Kasi yung talong namin, purya buyag, ang daming bunga. Kaya yun, maraming salamat po sa inyong panonood mga langga. Kahit malungkot man, masaya pa rin. Sa mga nagtatanong sa kapatid ko, yun na yung yung update. And ayun, maraming salamat. Gusto ko din po ulit pasalamatan kayong lahat lalo na sa ating mga bagong subscribers dito sa ating YouTube channel Langga Insect Vlog. Thank you sa inyong lahat. Na makita-kita tayo sa sunod, no? Yes, yun ang next video. Sana wag kayong umalis. Sana po manood na kayo dyan kahit po medyo kuha na among pagmumukha ba. Manood na kayo dyan talaga lagi. And please don't skip ads mga langga. Thank you so much for watching. And mahal namin kayong lahat. Mahal namin kayong lahat ni Insect mga langga. And sa family namin, from our family to yours, mag-ingat kayong lagi. Mahal namin kayo lagi. Bye-bye! Mama chup chup.